Bubunyag dito yung mga magic tricks na nalaman. Hello. Nakita ko na si Magic Gaming. Lusubin. At sabi sa amin ng teacher namin, gusto nyo bang sumama sa event ng dalawang section? Okay, Arkin, kailangan mong mag-magic show para makasama yung section nyo sa event ng dalawang section. Mabuti na lang, dala ko yung mga magic items ko noon. Yung 5 peso coin na malaki. Yung bolang dumadami. Yun lang ang naalala ko na dinala ko nung mga oras na yun. At isa pa, pinipilit din ako ng mga kaklase ko dahil nga sa akin nakasalalay ang kasiyahan nilang lahat. Kaya, sige na nga. Yay! Kahit ayoko. Alam niyo lahat tayo kinakabahan kapag may gagawin sa harapan. Magre-recite, kakanta, sasagot sa board. E paano pa kaya kung magmamagic ka sa harap? Isang pagkakamali mo lang, tatawanan ka nila at tatatak sa utak nila ang pagmumukha mo. Kaya sa sobrang kaba ko nun, gustong gusto ko nang umurong pero hindi pa pwede. Ilang buhay ng estudyante ang nakasalalay sa akin. Ma'am, bakit mo naman ginagawa to sa akin? Papasaba ako sa inyo kapag ginawa ko to. Hindi, manonood lang ang section nyo. Ay talaga, di ko alam kung anong trip ng teacher ko na yun. Bakit ba kailangan ko pang mag-perform sa harapan para lang manood yung buong section namin? Pwede namang manood lang nang walang nagmamagic show sa harapan, di ba? At syempre, nag-perform na ako. Ewan ko ba kung bakit yung ibang teachers at professors ang hilig mamilit ng ipapagawa sa'yo. Pero balik sa usapan. Okay naman ang kinilabasan ng magic show pero hiyang-hiya talaga ako nun kasi hindi talaga ako performer, okay? Kasi nung elementary ako, pinakanta ako dati ng teacher ko noong recognition day namin. At ang kinanta ko sa harap, sa madaming tao, yung kanta ng Cushé na Stay. At alam niyo ba kung paano ako kumanta nun? Ganito, nakatayo ng parang statwa. Ganyan ako mag-perform noon at sobrang nakakahiya. At ayoko nang ulit mag-perform simula noon. Dahil yung isa kong kaklase na kumanta din, pinuri ng teacher namin. Ang galing ng performance mo ah! Tapos ako, walang natanggap na ganon. Siyempre, bata pa lang ako nun, kaya yan, tumatak tuloy sa utak ko hanggang ngayon. De biro lang, nakalimutan ko na. Ngayon ko lang naalala nung sinusulat ko tong kwento na to. Share ko lang. May kaibigan ako noon, si Carlo. Magaling siya mag-pen spinning. At hindi ko alam kung na-impluwensyahan ko siyang mag-magic kasi nagmamagic din siya noon. At may mga kaibigan na din ako na nagmamagic. Pero sa kabilang section, first pa to ah. May mga tao talaga na bida-bida. Papansin, akala mo pogi kapag nagpapapansin. Kalma, nagkakalit ka rin yan eh. Eh kasi, kapag minamagikan siya, ang daming sinasabi. Halimbawa ganito. Oh, nawala di ba? Ayan oh, at kwento ko lang sa inyo, yung lalaking bida-bida na yun, tawagin natin siyang Buraot King. Hiniram niya sa akin yung 5 peso coin ko na malaki. At dahil sa sobrang daming assignments at gawain sa school, nakalimutan kong kunin sa kanya nung uwian. Kala mo talaga gumagawa ng assignments? Kinabukasan, kinukuha ako sa kanya. Wala daw sa kanya. E saan napunta? Pati yung mga kaibigan ko na nagmamagic noon, binuburautan niya. Ay, kaya nawawalan din ako ng gana mag-magic noon bago mag-college. Iniwan ko na ngayon ang pagmamagic pero nagmamagic pa din ako kapag may mga batang madaling mauto. Pero kung magmamagic man ako, siguro sa video editing na lang. At ito ang story ng pagiging magician ko. Sana nagustuhan nyo. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo itong ginawa kong video na to, click mo na yung like dyan sa baba, share at subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-ring mo na din yung notification bell dyan sa baba para updated ka kapag nag-upload ako ng panibagong animation o kung ano man ang i-upload ko dito. Share mo na din para dumami pa tayo. At may group ako sa Facebook kung gusto nyong sumali, sali lang kayo, i-link ko na lang dyan sa baba. Yun lang, bye!